Na-reveal ng mga tol ang kahinaan ni Imsam at dahil nga yun sa pagpatay ni Loki kay King Harald. Nanginginig nga siya rito mga tol at hinihingal at matinding epekto sa kanya ang pagkamatay ng isang God's Knight. Habang sa Underworld naman talagang pinahanga ni Loki si Luffy sa ginawa nitong pag-atake. So One Piece chapter 1171 at ang title nga nito ay Ragnir. At nagsimula nga ang chapter dito pa rin sa flashback kung saan nag-uusap nga dyan sila Gaban. Sabi ni Gaban kung nakalis nga raw sa kastilyo sa ganung sitwasyon si Harald talagang matinding calamity ang idudulot nito sa mundo. Medyo nawawala na nga raw siya ng pag-asa sa laban na yun dahil kahit na anong sugat ang mata mo ni Harald gumagaling pa nga rin ito. Kaya nakakabigla raw na talagang napigilan nga ito ni Loki. Mula nga dyan tinanong ni Gaban si Jarl kung alam ba nito ang patungkol sa napakalakas na sacred treasure na yon. Sagot naman ng matandang giant wala raw siyang alam patungkol doon at ang nasa isip niya lang daw ano kayang mangyayari sa Elbap kung wala si Loki nung araw na yan. Si Shanks naman dito naiisip nung time na pumunta siya ng Marijua kung saan sabi nga sa kanya ni Harald pag nakasali raw ito ng God's Knight panibagong don daw yun para sa Elbap. Naisip niya nga rin si Garlic kung saan sabi nga nito kung may gusto raw si Shanks sabihin nga lang daw sa kanya. Kahit na ano pa nga raw yun talagang ibibigay at talagang nagdusa ng araw ng napakatagal ang kawawa niyang anak. Kalimutan ng araw nito ang dating buhay niya sa surface dahil ang mga nandun nga raw hindi naman mabibilang bilang isang tao. At mula nga dyan dito makikita natin na galit nga si Shanks habang pinipisil yung kaliwang braso niya. Habang si Gaba naman pinigilan na nga lang yung si Shanks, niyakap niya nga ito at sinabi na wag na nga raw sisihin ni Shanks kung ano man yung pinagmulan niya. Pero talagang galit nga si Shanks mga tol habang sumisigaw kung bakit raw kailangang mamatay ni Harald. At talagang napakabait nga raw nito. Kung mas naging mabilis nga raw siya baka napigilan niya yung nangyari. Sabi naman dyan ni Gaban hindi nga raw yun kasalanan ni Shanks. Dagdag pa niya makinig nga raw ito. Nandyan nga raw si Shanks sa mga puntong yan dahil sa isang rason. Lahat nga raw ng buhay talagang may kahulugan kaya talagang kailangan nga raw nitong magpatuloy. At kasunod nga niyan mga tol cut naman dito kay Loki kung saan nakaupo nga siya dyan sa may bangkay ng tatay niya. Sabi niya nga dyan ito na nga raw yung outcome ng sobrang pagmamahal ni Harald sa bansang ito. At hindi nga raw ito tama. Habang makikita nga natin dyan mga tol na nakayuko nga siya habang umiiyak. At sa panel nga na to mga tol grabe parang kalahati nga lang ng katawan ni Harald yung natira sa kanya. At yung upper body niya nga mukhang talagang napulbo sa ginawang pag-atake ni Loki. At mula nga dyan mga tol cut naman dito kay Imsam sa Marijua. Nanginginig nga siya dyan at hinihingal habang sinasabi niya na si Harald nga raw isang rare ancient giant. Na-enhance pa nga raw ang kapangyarihan nito at merong immortal na katawan. Dahil dun talagang naging isang tunay na halimaw daw si Harald. And yet napatay pa nga rin daw ito. Kaya sino ba raw ang merong ganong katinding kapangyarihan ang nandun sa Elbap? Sabi naman dito ni Mars meron nga raw silang pentagram na inilagay ni Harald sa Elbap. Pero sagot nga ni Imsam mga tol hindi na nga raw necessary pa yon. Maring magresulta pa nga raw ito sa pagkamatay ng isang God's Knight at ang bawat isang covenant nga raw merong kabayaran para sa kanya. So ito na nga talaga mga tol ang kahinaan ni Imsam kung saan napakatindi nga ng epekto sa kanya ng pagkamatay ng isang God's Knight. Lalo na siguro ang isa sa mga Gorosei dahil sa mas mataas nga ang kontrata ng mga ito. Kaya dyan pa lang masasabi natin na talagang napakalakas mga tol ni Loki dahil sa kaya niyang patay ng isang God's Knight. At takot na nga magpadala pa ng mga tauhan niya si Imsam sa Elbap. Kaya ngayon mga tol sa present nandyan nga siya at sumapi kay Gunko. Dagdag pa nga ni Imsam si Harald nga raw mula sa lahi ng mga ancient giant na talaga namang napakababangis. Pero ibinaba nga raw nito ang sarili niya para sa mga tao at nakipag-ugnayan sa buong mundo. At bilang hari ng Elbap ang pagpayag nito para maging isang God's Knight talagang napakagandang opportunity para sa kanila. Pero talagang disappointing nga yung naging outcome. Naulit nga lang daw yung history na talagang hindi sila compatible at talagang hindi nila pwedeng kalimutan ang Elbap ID. So ibig sabihin mga tol, yung mga ancient giant mula sa Void Century kasapi ng D-Clan. At kahit anong gawin nila talagang hindi nga nila magiging kakampi ang mga giant. Anyway, balik naman dito sa kastilyo mga tol. Sabi ni Jarol kay Loki talagang magiging magulo raw ngayon sa Elbap. Pero sagot ni Loki mga tol isasama niya raw yung mga nakasurvive na giant at maglalayag sila. Sabi naman ni Jarol paano naman daw yung kahilingan ni Harald? Pero sagot ni Loki mga tol hindi na nga raw siya magsasalita pa kaya makinig ang mga ito. Huwag na nga raw sabihin pa sa kahit na sino man kung ano ang nangyari ngayon dito sa kastilyo. Pero sagot nga rito ni Jarol alam nga raw niyang si Loki kung sino ang sisisihin ng mga tao. Sagot ni
ni Loki sanay ng araw siya doon at nakikita ba raw niyang si Jarol na magiging isang hari siya at ipagpapatuloy kung ano man yung mga idols ng tatay niya. Pero meron nga raw siyang isang request na tutuparin mula sa tatay niya at yun nga ang mabigyan ng hustisya ito pati na ang mga gwardyang namatay gamit ang napakatinding kapangyarihan na nakuha niya. Pero talagang pinipigilan pa nga rin siya ni Jarol dahil ang world government daw talagang napakalaki at hindi nga raw magiging madali yun gaya ng iniisip ni Loki. At mula nga dyan mga tol pinaalam na sa mga giant dyan sa Elbap ang nangyari sa kastilyo at sa hari nila. At mula nga dyan mga tol after napakatagal cut na nga rito sa present ng mga nangyayari kung saan patuloy nga yung paliwanag ni Loki mga tol. At sabi niya nga kay Haro din mga tol nung time na bumalik ang mga ito ng Elbap ang kwento na nga ng lahat siya mismo si Loki ang pumatay sa sarili niyang ama at wala nga raw siyang kahit na anong ginawa para baguhin ang narrative na yon. Pero hindi nga raw siya ganong kahibang para patayin ang sarili niyang tatay. Hindi niya nga raw gusto na sa ganong sitwasyon magtapos ang lahat at mabaliwala lahat ng magagandang nagawa ng tatay niya. Kaya tingin ba raw niyang si Haro din kailangan niya pang sabihin sa kahit na sino ang nangyari nung araw na yon. At mula nga dyan mga tol talagang natahimik na lamang dito si Haro din at sabi naman ni Gaban nagsasabi raw ng totoo si Loki. Habang dito naman si Luffy mga tol talagang seryoso nga at pinakinggan niyang mabuti yung mga sinabi ni Loki. So bihira nga yan mga tol na talagang makinig sa napakahabang kwento yang si Luffy kaya masasabi natin na talagang interesadong nga siya kay Loki. Dagdag pa nga ni Loki dito nag-gets na ba raw ni Haro din at talagang ayaw niya na nga raw maalala pa lahat ng mga pangyayaring yon. Sabi naman ni Haro din kaya raw pala laging tutol si Elder Jarol na i-execute yang si Loki at naiintindihan niya na nga raw kung bakit ito isinekreto ni Loki. Mas pinili nga raw ng tatay nila ang kamatayan kaysa manipulahin ito ng world government. Talagang kalaban nga raw nila ang mga yun at anong nga raw kaya talaga ang ginawa sa tatay nila. Sabi naman ni Gaban ngayon daw nagpadalo muli ng mga Holy Knights at ang iba nga raw may kaugnayan kay Harald. Kahit nga raw si Loki hindi alam kung anong nangyari kay Harald sa Marijua at tinanong niya nga ang lahat dyan kung gusto ba ng mga ito na ipaliwanag niya. Pero sagot nga rito ni Haro din wag na raw at hindi nga raw nila kailangan ng rason para protektahan ang bansa nila. Habang ipinapakita nga dyan mga tol ang crew ni Haro din at pati na nga rin si Zoro at Sanji. Mula nga dyan kinilas na ni Haro din ang Sealstone ni Loki habang sinasabi niya na parehong araw ang nararamdaman nila para sa tatay nila at humihingi nga raw siya ng patawad kung ano man yung iniisip ng iba. At ngayon nga raw lumaban sila para sa Elbap. Dito naman si Luffy mga tol talagang tuwang-tuwa. Napakagandang araw nito ngayon daw sama-sama silang lumaban. Pero mula nga dyan mga tol merong bigla na lamang bumagsak mula sa taas papunta dyan sa underworld. At ang bumagsak nga mga tol ang isa sa mga nightmare monster ang Dragor. Biglang-bigla nga sila Haro din sa baraw nang galing ang halimaw na yan at nakala niya nga raw ang Dragor na yan talagang hindi totoo. Sabi naman ni Loki magandang warm up nga raw yan para sa kanya kaya umuna na nga lang daw ang mga kasama niyang yan at lilipad na lamang siya. At dali-dali na nga dyan mga tol na sumakay sa bangka sila Haro din. At habang pataas nga ito sabi nga nila akala nila yang si Loki isang kupal na pinatay ang tatay niya kaya humihingi nga raw sila ng patawa dahil doon. Biglang-bigla nga yung reaction niya ni Loki mga tol at dagdag naman ni Haro din kahit na nga raw ganun hindi nila nakakalimutan yung iba pang masasamang bagay na ginawa ni Loki. At sumigaw na nga lang yan si Loki mga tol na umalis ng Haro ang mga ito at hindi niya na raw kailangan marinig pa yon. At dito nga talagang handa na si Loki ito na nga raw finally malaya na siya. Biglang tawa naman dyan si Luffy mga tol at hindi pala siya sumama pataas. Dito naman nagpasalamat si Gaban kay Chopper mga tol dahil sa paggamot nito sa kanya. Pero kailangan niya na nga raw bumalik sa taas dahil sa nag-aalala siya sa anak niya. At mula nga dyan mga tol binitbit na nga ni Sanji si Gaban at Chopper gamit ang Gebo at pataas na nga sila. At ewan ko kung bakit hindi pa sila sumabay doon kila Haro din. At dito naman nakatingin nga ng naiinis yang si Loki kay Luffy habang tinatanong nga ito kung ano ba ang ginagawa niyang si Luffy. Sagot ni Luffy mga tol talagang gusto niya nga raw makitang lumaban niyang si Loki at kusunod nga niyan ito na mga tol biglang talon dito ng napakataas si Loki habang sinasabi niya na kung ganun daw ipapakita ng Ragnar ang kapangyarihan nito at kasunod nga niyan ayan na nga
Bagang! Binanatan mga tol ni Loki ang napakalaking nightmare monster ang Tragor gamit ang attacking Niflheim. Grabe ang laki ng halimaw mga tol kung saan mas malaki pa nga ito sa bundok. Pero sa isang napakatinding attacking ginawa na yan ni Loki, na-freeze nga ang Tragor monster. At mula nga dyan dito, grabe na pangangalang si Luffy mga tol. So base nga rito mga tol, mukhang kapangyarihan nga ng Ragnar ang freezing attack na yan. At most likely, pati na nga rin yung thunder attack na nagagawa ni Loki. So sobrang useful ng freezing attack na yan mga tol dahil alam naman natin na hindi nga namamatay itong mga nightmare monster. Kumbaga patuloy nga lang sila mabubuhay kahit na anong atake pa nga yung gawin sa kanila. Pero ang pag-freeze nga sa mga ito talagang malaking bagay dahil sa hindi na nga sila makakagalaw pa. Sa ngayon talagang grabe nga yung mga pinapakita ni Loki mga tol at marami pa nga talaga tayong aabangan sa kanya tulad nung mismong Devil Fruit ability niya. Aakit na nga sila sa taas at siguradong matinding bakbakan nga ang mangyayari dahil nandun nga si Im-sama. At sa duo nga ni Luffy at Loki mga tol, siguradong hindi nga magiging madali ang lahat para sa mga God's Knight at kay Im-sama. May laban nga talaga sila mga tol at aabangan natin ang mga mangyayari dito sa Elbap Arc. So i-comment nyo na lamang sa baba kung ano bang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!